Simula pa lang ng aming kwento, ramdam ko na ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Ako si Mia at ito ang aking paglalakbay kasama ang pinsan kong si Carlo. Mula pagkabata, palagi na kaming magkasama ni Carlo. Halos magkapatid na nga kung ituring namin ang isa't isa. Palibhasa'y sabay kaming lumaki sa isang maliit na bayan. Sabay din naming hinubog ang aming mga pangarap. Noong isang araw, habang naglalakad kami sa palengke, nakita namin ang isang tindahan ng mga lokal na produkto. Naispatan ko agad ang mga makukulay na tela na gawa sa abaka. Napakaganda ng pagkakagawa at napaka-elegante ng disenyo. Sabi ko kay Carlo, ano kaya kung subukan nating gawing negosyo ito? Nagningning ang kanyang mga mata sa ideyang iyon. Hindi na kami nagdalawang isip. Agad naming kinilala ang may-ari ng tindahan upang makipag-ugnayan. Si Aling Nida, ang may-ari, ay isang masipag at mapagkakatiwalaang tao. Ipinakilala niya kami sa proseso ng paggawa ng mga tela mula sa abaka. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pighati at pag-asa. Hindi madali ito, mga anak, sabi ni Aling Nida habang pinapakita ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ngunit sa kabila ng hirap, ramdam namin ang kanyang pagmamalaki sa mga produktong gawa ng kanilang komunidad. Nagsimula kami ni Carlo sa maliit na kapital mula sa ipon ng aming pamilya. Sa umpisa, kami mismo ang naglalako ng aming mga produkto sa palengke. Kahit pa nga minsan ay halos wala kaming benta, hindi kami nawala ng pag-asa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa amin. Nagumpisa nang makilala ang aming mga produkto dahil sa kalidad at ganda nito. Unti-unti, naramdaman namin ang pag-usad ng aming negosyo. Ngunit hindi pala lahat ay magiging madali. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Carlo sa aming maliit na opisina, may isang lihim siyang ipinagtapat sa akin. May problema tayo, Mia. Panimula niya na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. May isang malaking kumpanya na gustong bilhin ang ating negosyo. Gusto nila ang teknolohiya at disenyo ng ating mga produkto para sa sarili nilang paggamit. Nabigla ako sa balitang iyon. Hindi ko lubos maisip na ang munting negosyo namin ay nakakuha ng atensyon ng isang higante. Ano ang plano mo, Carlo? Tanong ko. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung makakaya nating labanan ang kumpanyang ito, Mia, pero ayokong isuko ang pinaghirapan natin. Sagot niya na puno ng determinasyon. Habang nagsasalita si Carlo, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ramdam ko ang halong takot at pag-aalala. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa aming pagkakaibigan na nasusubok dahil sa sitwasyong ito. Sa kabila ng aming mga takot at pag-aalinlangan, napagdesisyonan naming harapin ang problemang ito. Alam naming hindi magiging madali, ngunit kailangang ipaglaban ang aming pinaghirapan. Sa gabing iyon, kami ay nagkasundo. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ngunit sa kabila ng aming mga plano, hindi ko akalaing ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat ng aming plano at pangarap. Sa araw-araw na pagtakbo ng aming negosyo, ang bawat umaga'y nagsisimula sa amoy ng sariwang kape at ang masaya ngunit abalang tunog ng aming paggawaan. Ako si Lila at kasama ang pinsan kong si Mateo, itinayo namin ang negosyong nakasalalay sa lokal na produkto, ang mga tinanghal na tela na habi ni inay. Sa kabila ng maraming pagsubok, nakikita namin ang unti-unting pag-usbong ng aming pangarap at ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa. Sa unang taon ng aming operasyon, hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi ang ginugol namin sa pagpaplano, pagdidisenyo at pag-iisip ng mga bagong paraan upang maipakilala ang aming mga produkto sa mas malawak na merkado. Ang aming mga tela na hinabi ng mga lokal na manghanhabi sa aming bayan ay may kakaibang kwento. Ang bawat piraso ay may kasamang kasaysayan at pagmamahal mula sa mga kamay ng aming mga kabarangay.
Isang umaga, habang kami ni Mateo ay nagkakape sa aming maliit na opisina, may dumating na email. Isang malaking kumpanya ang interesado sa aming produkto. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Tuwang-tuwa, ngunit may halong kaba. Paano kung hindi namin matugunan ang kanilang inaasahan? Mateo, tingnan mo ito, sabi ko, sabay tutok sa monitor. Grabe, Lila. Mukhang malaking oportunidad ito para sa atin, pero kailangan nating maghanda. Siguraduhin natin na sapat ang supply at consistent ang kalidad, sagot ni Mateo, na agad kong nakita ang pag-aalala sa kanyang muka. Sa mga sumunod na linggo, puspusan ang aming paghahanda. Kinausap namin ang mga manghahabi, siniguro ang kalidad ng mga materyales at gumawa ng masusing plano para sa produksyon. Ang excitement na nararamdaman ko ay parang isang halagang di mabilang, ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na maraming nakasalalay sa bawat desisyon na aming gagawin. Isang araw bago ang inaasahang pagbisita ng kumpanya, dumating ang hindi inaasahang balita mula sa aming supplier ng mga hilaw na materyales. Nagkaroon ng problema sa pagtransport ng mga hibla mula sa kalapit na probinsya. Ang aming pangunahing materyales ay hindi makakarating sa oras. Panandalian akong napanganga, hindi alam ang gagawin. Mateo, paano na to? Kailangan nating maayos to bago dumating ang kliyente. Hindi pwedeng magkaproblema tayo ngayon, ang sabi ko habang hinahawakan ang aking noo. Kalma lang, Laila. Alam ko na may mga lokal na supplier na pwede nating i-contact. Subukan natin siya, sagot ni Mateo, sabay kuha sa telepono at mabilis na naghahanap ng mga alternatibong supplier. Sa kabila ng tila hindi matatapos na problema, nahanap namin ang solusyon. Isang maliit na pagawaan sa kabilang bayan ang pumayag na mag-supply ng kinakailangan naming materyales sa loob ng ilang oras. Sa pagdating ng gabi, habang nagtatrabaho sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakaramdam ako ng kakaibang lungkot, ngunit kasabay ng pag-asa. Kinabukasan dumating ang mga kinatawan ng kumpanya. Habang sila'y nag-iinspeksyon sa aming produkto, bawat segundo ay tila isang walang hanggan. Tumulo ang pawis sa aking noo habang pinapaliwanag ang proseso ng aming paggawa at ang kasaysayan ng aming mga tela. Pagkatapos ng lahat ay nagulat kami ni Mateo nang sabihin ng kinatawan, "Impressive. We have never seen such dedication and craftsmanship in local products. We are very interested in partnering with you." Halos hindi kami makapaniwala sa narinig. Ang aming pangarap ay unti-unting nagiging realidad, ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang misteryosong mensahe ang dumating sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Congratulations, Lila, but remember, not all success stories end happily. Be cautious. Habang binabasa ko ang mensahe, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin nito sa aming negosyo at sa aming personal na buhay? Ang aming tagumpay ay tila napapagitna sa isang palaisipan na hindi ko pa nauunawaan. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang aming paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. Kasama ang aking pinsan, haharapin namin ang anumang pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay ang tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga kaya ang magiging kapalaran ng aming negosyo? Ang sagot ay tila isang misteryo na patuloy na nag-aanyaya sa amin na tuklasin. Hindi ko akalaing ang simpleng ideya namin ni Miguel, ang aking pinsang matagal ko nang hindi nakikita, ay magiging daan sa hindi inaasahang tagumpay. Sa umpisa, ang aming negosyo sa lokal na produkto ay isang pangarap na tila imposibleng maabot. Ngunit sa bawat hakbang, bawat pagkakamali, at bawat maliit na tagumpay, naramdaman kong may mas malalim na dahilan kung bakit kami pinagsama ng tadhana. Isang umaga, habang nakaupo kami sa lumang kubo ng lola, napag-usapan namin ang aming susunod na hakbang.
Ang aming mga produkto ay nagsisimula ng makilala sa aming bayan. Ang mga gawang kamay na bag na yari sa Abaka ay hindi lamang praktikal. May kuwento ng kultura at pamana na nakapaloob sa bawat hibla nito. Nais namin ni Miguel na dalhin ang aming produkto sa susunod na antas, hindi lamang para sa aming pangarap, kundi para sa mga lokal na artisan na walang sawang tumutulong sa amin. Miguel, ano sa tingin mo ang susunod na hakbang natin? Tanong ko habang iniinom ang mainit na kape. Napaisip siya sandali bago sumagot. Ate, kailangan na nating mag-eksperimento. Baka pwedeng dagdagan natin ng kakaibang disenyo. Baka mas makilala tayo kung may signature look ang mga bag natin. Napangiti ako sa ideya niya. Oo nga, tama ka. Pero alam mo ba, naisip ko ring subukan ang online market. Maraming mga kabataan ngayon ang bumibili na online. Baka mas madali nating maabot ang mas maraming tao kung gagamitin natin ang teknolohiya. Tumango si Miguel at nagningning ang kanyang mga mata sa excitement. Magandang ideya yan, ate. Magbuo tayo ng website, tapos maglagay tayo ng kwento ng bawat artisan para maiparamdam natin sa mga tao na hindi lang sila bumibili ng produkto, kundi bahagi sila ng mas malaking kwento. Sa mga sumunod na linggo, abala kami sa pagbuo ng website. Nagsimula rin kaming makipag-usap sa mga kaibigan at kakilala na may karanasan sa online marketing. Napagtanto namin na hindi biro ang pagpasok sa online market, ngunit nanatiling masigasig kami sa aming layunin. Ngunit sa kabila ng aming pag-unlad, hindi rin naiwasan ang mga pagsubok. Isang gabi, habang nag-e-edit kami ng mga larawan para sa website, bigla kaming nakatanggap ng balita mula sa aming supplier ng abaka. Nagkaroon ng problema sa kanilang produksyon dahil sa bagyo na pumisala sa kanilang mga taniman. Bahagya akong nanghina sa balita. Paano kami makakabenta kung wala kaming materyales? Nararamdaman ko ang kaba ni Miguel. Ate, anong gagawin natin? Kailangan natin ng solusyon bago pa tayo mawala ng pag-asa. Napatingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Sa kabila ng sitwasyon, may nahanap akong kapayapaan sa loob ko. Miguel, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Pero may magagawa tayo. Maghanap tayo ng alternatibong supplier o baka may ibang materyales na pwede nating subukan pansamantala. Nagpatuloy kami sa paghanap ng solusyon. Nakipag-ugnayan kami sa ilang artisan mula sa kalapit na bayan na may karanasan sa ibang materyales. Sa kabutihang palad, may natagpuan kaming bagong supplier ng abaka. Bagamat hindi kasing dami ng dati, sapat na ito para makapagpatuloy kami. Sa wakas, dumating ang araw na ilulunsad na namin ang aming website. Ang kaba at excitement ay magkahalong naramdaman. Hindi namin alam kung paano tatanggapin ng mga tao ang aming produkto sa online marketplace. Ngunit alam namin na kailangan naming subukan. Habang ini-upload ni Miguel ang mga huling detalye sa website, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang may hindi tama. Miguel, tingnan mo to, sabi ko habang itinuturo ang isang email na kakadating lang. Ang email ay mula sa isang malaking kumpanya na interesado sa aming produkto. Nagulat kami sa kanilang offer. Gusto nilang makipag-partner sa amin para sa mas malawak na distribusyon ng aming mga bag sa ibang bansa. Ngunit kasabay ng excitement ay may kaba. May nakapaloob na kondisyon sa kanilang alok. Gusto nila kaming i-exclusively tie up sa kanila. Ibig sabihin, hindi kami pwedeng makipag-deal sa ibang kumpanya. Sa isang iglap, ang aming simpleng pangarap ay naging isang mas malaking desisyon na kailangan naming pag-isipan. Anong gagawin natin, ate? Tanong ni Miguel, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Alam ko ang kahalagahan ng offer, pero alam ko rin ang kahalagahan ng aming kalayaan sa negosyo. Sa puntong iyon, nagpasya akong makipag-usap sa mga artisan na kasama namin sa simula pa lang. Nais kong marinig ang kanilang opinyon
dahil alam kong sila rin ay bahagi ng aming kwento. Habang papalapit ako sa kubo ng lola kung saan kami unang nagplano, nagtaka ako kung anong sagot ang makukuha namin. Sa gitna ng gulo at pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito tungkol sa aming tagumpay, kundi sa tagumpay ng komunidad na kasama namin mula simula. Sa paglapit ko sa kubo, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin, tila may sinasabi sa akin. Sa sandaling iyon, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na tagumpay para sa amin? Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinarap, hindi kailanman namin naisip na sumuko. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan namin ang kahalagahan ng pagtutulungan at pag-intindi sa bawat isa. Ako si Mia at kasama ng aking pinsan na si Carlo, pilit naming binubuo ang pangarap na makilala ang aming lokal na produkto, ang mga handcrafted bags na gawa sa abaka. Ang bawat piraso ay may kasaysayan at ito ang kwento ng aming pamilya na nais naming ibahagi sa mundo. Mula sa simpleng ideya, ang negosyo namin ay unti-unting lumago. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa tulong ng suporta ng aming pamilya at mga kaibigan, nakahanap kami ng mga pagkakataon upang ipakita ang aming produkto. Ang unang taon ng aming negosyo ay puno ng mga aral na nagturo sa amin kung paano maging masigasig at mapamaraan. Si Carlo, na mas bihasa sa marketing, ay palaging may bagong ideya kung paano namin maipapakita ang ganda ng aming produkto sa mas malawak na merkado. Sa tuwing may trade fair, kasama kami ni Carlo na personal na nagpapaliwanag tungkol sa proseso ng paggawa ng aming bags. Nakikita namin ang mga mata ng mga tao na kumikinang sa tuwing sinasabi namin ang kahalagahan ng pag-preserve ng aming kultura sa pamamagitan ng abaka. Ang mga bags ay hindi lamang produkto para sa amin, ito ay ang aming kontribusyon sa komunidad na nag-alaga sa amin. Isang araw, habang abala kami ni Carlo sa isang event, lumapit sa amin ang isang babaeng may suot na eleganteng damit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Elise, isang kilalang fashion designer na may interes sa mga lokal na materyales. Agad kong naramdaman ang excitement at hindi rin nakaligtas kay Carlo ang oportunidad na ito. Napansin ni Elise ang aming bags at tinanong kung maaari ba niyang gamitin ang aming produkto sa kanyang susunod na runway show. Ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa tuwa, hindi lang dahil sa potensyal na exposure, kundi dahil alam naming ito ay simula ng isang mas malalim na pakikipagtulungan. Habang pinaplano namin ang detalye ng collaboration, naisip ko kung paano kami umabot sa puntong ito. Ang mga gabing walang tulog, ang mga pagtatalo namin ni Carlo na madalas ay nauuwi sa mas malalim na pag-intindi sa isa't isa, lahat ng iyon ay tila nagbunga na. Ang bawat hakbang na aming tinahak ay nagdali sa amin sa mas matibay na pundasyon ng aming negosyo. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Hindi ko lubos maisip kung paano kami nagkaroon ng swerte na makilala si Elise sa tamang pagkakataon. Habang nag-uusap kami ni Carlo, napansin ko ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao, si Tita Lorena, ang matandang pinsan ng aming ina. Hindi ko inaasahang makita siya roon, ngunit naroon siya, nakangiti at tila nagmamasid sa amin mula sa malayo. Pagkatapos ng event, lumapit siya sa amin. Alam niyo bang matagal ko nang kaibigan si Elise? Tanong ni Tita Lorena habang nakangiti. Nabigla ako sa revelasyon na iyon. Paano namin hindi nalaman ang tungkol dito? Agad kong naintindihan na siya ang naging tulay para makilala kami ni Elise. Sa kabila ng kanyang tahimik na suporta, siya ang nagbigay ng daan para sa aming tagumpay. Habang nagkukwento si Tita Lorena tungkol sa kanilang pagkakaibigan, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Tila may iba pa siyang nais iparating.
Ngunit bago pa man ako makapagtanong, iniwan niya kami ng mga salitang puno ng pag-asa. Tandaan niyo, hindi lahat ng pagkakataon ay nagiging tagumpay, ngunit ang bawat tagumpay ay may kwento ng pagkakaibigan. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang sinabi. May lihim kaya si Tita Lorena na hindi namin alam? Ano pa kaya ang papel niya sa aming paglalakbay? Sa kabila ng tagumpay na aming nararanasan, naramdaman ko ang isang misteryo na unti-unting nabubuo sa likod ng aming kwento. At sa puntong iyon, alam kong may kailangan pa kaming tuklasin, isang bahagi ng aming kwento na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Ngunit sa ngayon, kami ay patuloy na magpupursige, patuloy na magtatagumpay, at patuloy na magiging inspirasyon sa aming komunidad. Ako si Danilo at sa pagkakataong ito ay nais kong ibahagi ang susunod na kabanata ng aming kwento. Ang kwento ng dalawang magpinsang nagtagumpay sa lokal na negosyo. Kasama ko ang aking pinsang si Lian at sa kabila ng maraming pagsubok, patuloy kaming umaarangkada sa aming misyon, ang ipalaganap ang yaman ng aming bayan. Nang mabuo ang aming negosyo, hindi namin akalaing darating sa puntong magiging kilala ito sa buong rehiyon. Mula sa simpleng pag-aani ng mga lokal na produkto, ngayon ay kasama na sa aming linya ng produkto ang iba't ibang uri ng kakanin, inumin at mga pampalasa. Sa bawat hakbang ng aming paglago, laging may bagong hamon. Ngunit dala-dala namin ang aral ng determinasyon at pagmamahal sa sariling atin. Isang hapon, habang abala kami ni Lian sa pag-aayos ng mga papeles, may natanggap kaming mensahe mula kay Tita Nelia, ang aming tiyahin na malapit sa aming mga puso. Sinabi niyang may mahalagang bagay siyang ibabahagi sa amin at nais niyang magkita kami sa kanyang bahay. Agad kaming pumunta ni Lian, bitbit ang pananabik at kaunting kaba. Pagdating sa bahay ni Tita Nelia, sinalubong niya kami ng mahigpit na yakap. Mayroon akong isang lihim na nais ipasa sa inyo, bungad niya. Nagkatinginan kami ni Lian, puno ng pag-aalinlangan. Ito ay isang reseta na nagmula pa sa lola ninyo, patuloy ni Tita Nelia, sabay abot ng makapal na envelope. Ito ang sikreto ng tagumpay ng ating pamilya sa pagnenegosyo. Nang buksan namin ang envelope, tumambad sa amin ang isang lumang papel na tila may kinikimkim na kwento ng nakaraan. Ang reseta ay para sa isang espesyal na kakanin, hindi lamang basta-basta, kundi isang natatanging lasa na hindi pa namin natikman. Ito ang pinaka-espesyal na kakanin na ginawa ng inyong lola na minsang sinubukan pero hindi na ulit muli, paliwanag ni Tita Nelia. Napatingin kami ni Lian sa isa't isa, damang-dama ang bigat ng responsibilidad. Ang reseta ay tila isang piraso ng puzzle na magpapakumpleto sa aming negosyo. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot dahil hindi namin nais na mabigo ang aming pamilya. Sa kabila nito, ang ideya na may bago kaming matutuklasan ay nagbigay sa amin ng bagong sigla. Nagsimula kaming mag-eksperimento sa paggawa ng kakanin ayon sa reseta. Hindi ito naging madali. Ang unang mga pagtatangka ay hindi naging matagumpay. May masyadong matamis, may kulang sa lasa, at may hindi tama ang pagkakaluto. Ngunit sa bawat pagkabigo, mas lumalakas ang aming determinasyon. Naramdaman namin ang presensya ng aming pamilya sa bawat hakbang, lalo na ang aming mahal na lola na hindi na namin nakilala ngunit ramdam ang gabay. Isa sa mga gabing iyon, habang kami ay abala sa kusina, hindi namin namalayan ang oras. Napuno ng amoy ng niyog, pandan at asukal ang buong bahay. Ngunit may kakaibang nangyari. Habang hinahalo ko ang mainit na sangkap, napansin kong may bahagyang kumikislap sa ilalim ng kaldero. Una kong inakala na ito'y simpleng pag-aapoy lamang. Ngunit nang tingnan ko ito ng mas mabuti, tila ba isa itong kakaibang bagay. Danilo, ano yan? Tanong ni Lian habang ako'y nakatitig sa kislap. Parang may nakabaon sa ilalim ng kaldero, sagot ko.
Agad naming pinatay ang apoy at dahan-dahang hinugot ang kumikislap na bagay mula sa ilalim. Laking gulat namin nang makita ang isang antigong singsing, tila gawa sa ginto at may nakaukit na pangalan. Para kay Lito, basa ni Lian sa pagkakaukit. Sino si Lito? Bakit ito nasa kaldero ng aming lola? Tahimik kaming nagkatinginan, puno ng katanungan at pagtataka. Hindi namin alam kung ano ang koneksyon ng singsing sa aming lola o sa aming pamilya. Ngunit ang alam namin ay isa itong bagong misteryo na dapat naming tuklasin. Sa likod ng aming isip, ang mga tanong ay tila nagsasayaw. Sino si Lito at anong kaugnayan niya sa amin? Ang pagkatuklas ng singsing ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na damdamin, isang paanyaya na tuklasin ang mas malalim na kasaysayan ng aming pamilya. Sa pagkakataong iyon, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi sa mas malalim pang koneksyon sa aming pamilya at sa mga lihim na bumabalot dito. Sa kabila ng lahat, alam naming ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa ngayon, ang aming focus ay ang misteryong dala ng singsing at ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay maaaring maghatid sa amin sa bagong yugto ng aming kwento. Hindi ko akalain na ang simpleng ideya ni Marco noon ay magiging daan sa pagbabago ng buhay namin. Simula nang ilunsad namin ang aming negosyo na nakatuon sa lokal na produkto, hindi na kami tumigil sa pag-abot ng pangarap. Ako si Ana at kasama ang pinsan kong si Marco, sinimulan namin ang negosyong nagtataguyod ng mga produktong mula sa aming bayan. Ngayon, ang aming mga produkto ay hindi na lamang lokal, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katulad ng dati, maaga akong nagising upang simulan ang araw. Habang naghahanda ng kape, napansin ko ang mga email na pumasok sa aking inbox. Isa sa mga ito ay mula sa isang sikat na retail chain na interesado sa aming mga produkto. Hindi ko maiwasang mapangiti habang binabasa ang kanilang alok. Isang hakbang na naman ito patungo sa mas malaking merkado. Ngunit alam ko na bago ang lahat ng ito, kailangan muna naming pag-usapan ito ni Marco. Pagdating ko sa opisina, agad kong hinanap si Marco. Nakaupo siya sa kanyang mesa, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Marco, may magandang balita ako, bungad ko habang nangumiti. Tumingala siya mula sa mga dokumentong hawak at nagtaas ng kilay. Ano iyon, Ana? Inalok tayo ng partnership ng isang malaking retail chain. Gusto nila tayong maging supplier ng lokal na produkto para sa kanilang mga tindahan. Hindi ko mapigilan ang excitement sa tono ng boses ko. Halos tumalon si Marco mula sa upuan niya. Talaga? Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. Nag-usap kami ng buong umaga tungkol sa detalye ng alok. Alam naming hindi biro ang ganitong pagkakataon, kaya't siniguro naming handa kami sa lahat ng aspeto. Inilatag namin ang mga plano sa produksyon, ang pag-i-expand ng aming kapasidad, at ang pagdagdag ng mga tauhan upang matugunan ang inaasahang demand. Habang abala kami sa pag-uusap, bigla kong naalala ang isang bagay. Marco, paano pala si Lola? Hindi pa natin siya nasasabihan tungkol dito, sabi ko. Mahalaga sa amin ang opinyon ni Lola dahil sa kanya nagsimula ang inspirasyon para sa aming negosyo. Ang mga produktong gawa niya noon ay ang naging batayan ng aming kasalukuyang mga produkto. Hindi ko pa siya nasasabi, pero sa tingin ko mas mabuting puntahan natin siya mamaya, tugon ni Marco. Kaya't matapos ang aming pag-uusap, nagpasya kaming bumisita kay Lola. Hindi kalayuan ang bahay niya mula sa opisina, kaya't nilakad lang namin ito. Ang bahay ni Lola ay puno ng mga halaman at bulaklak, isang lugar na tila laging may buhay at saya. Pagdating namin, agad kaming sinalubong ng kanyang mainit na ngiti. Ano bang meron at naisipan niyong dalawin ang matandang tulad ko? Tanong ni Lola habang inihahanda ang kanyang paboritong tsaa.
Nagsimula kaming magkwento tungkol sa aming negosyo at ang alok ng retail chain. Kita sa kanyang mukha ang saya at pagmamalaki. Hindi ko akalain na ang mga produkto ko noon ay magiging daan sa inyong tagumpay. Nakakatuwa kayong pagmasdan na lumalaki ang inyong negosyo habang hindi niyo nakakalimutan ang pinagmulan niyo. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Isa itong hindi pamilyar na mukha. Magandang hapon po, bati ng lalaki. Nagpakilala siya bilang isang kinatawan mula sa retail chain na nag-alok ng partnership sa amin. Nagulat kami sa kanyang hindi inaasahang pagbisita. May nais lamang po akong ipaalam sa inyo tungkol sa alok namin, sabi niya. Habang sinisiyasat namin ang inyong mga produkto, may napansin kaming hindi karaniwan sa isa sa mga ito. Isa ito sa mga bestseller nyo, ngunit tila may kahina-hinalang sangkap na hindi namin inaasahan. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa. Ang saya na kanina ay tila napalitan ng kaba. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May sangkap itong hindi aprobado sa aming pamantayan at kailangan namin itong imbestigahan bago natin ituloy ang partnership. Sa kanyang mga sinabi, tila may bumalot na takot sa akin. Alam ko ang pagkakaalam namin sa mga sangkap ng aming produkto, ngunit bakit may ganitong issue na lumutang? Naisip ko ang implikasyon nito sa aming negosyo, sa aming reputasyon. Marco, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong ko habang naglalakad palabas ng bahay ni Lola. Alam ko na sa pagkakataong ito, kailangan naming magdesisyon ng maayos at mabilis. Hindi namin inaasahan ang ganitong twist sa aming kwento, ngunit alam kong kasama ito sa kahit anong pagsubok na haharapin namin bilang negosyante. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming negosyo. Sa kabila ng takot, naroon pa rin ang kasabikan na maayos ang lahat. Sa susunod na kabanata ng aming kwento, malalaman namin kung paano namin haharapin ang pagsubok na ito. Ito ang cliffhanger na kailangang tugunan. Sa araw-araw na pagharap sa hamon ng negosyo, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa simula. Laging sinasabi ni Ate Lyra na ang bawat hakbang namin sa paglikha ng produktong lokal ay isang hakbang patungo sa kinabukasan na mas maliwanag. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi pati na rin sa pagkatuto at pag-unlad, hindi lang ng produkto kundi ng aming mga sarili. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ideya, gamitin ang mga likas na yaman ng aming bayan sa paglikha ng produkto. Para sa amin, ang lokal na produkto ay hindi lamang isang bagay na binebenta. Isa itong bahagi ng kultura, tradisyon at pagmamahal sa bayan. Ang pagtutulungan namin ni Ate Lyra ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng negosyo, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mas malalim na kahulugan ng pagiging magpinsan. Naging matagumpay ang aming unang produkto, isang organic soap na gawa mula sa mga halamang nakukuha lamang sa aming probinsya. Hindi naging madali ang proseso mula sa pagkuha ng mga sangkap, pag-eksperimento sa tamang formula, hanggang sa pagbuo ng packaging na makakakuha ng atensyon ng mga mamimili. Ngunit ang bawat pagod ay nagbunga ng hindi matatawarang saya kapag nakikita naming natutuwa ang aming mga kliyente. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, hindi namin inaasahan ang pagsubok na darating. Isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng mga order, biglang may dumating na liham mula sa isang malaki at kilalang kumpanya. Isa itong cease and desist order na nagsasabing may nilabag kaming patent sa paggawa ng aming produkto. Para bang biglang umikot ang gulong ng kapalaran mula sa tuktok patungo sa ilalim. Ito na ba ang katapusan? Tanong ko kay Ate Lyra habang hawak ang liham. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at takot sa maaaring mangyari. Paano na ang mga pangarap naming dalawa? Paano na ang mga taong umaasa sa produkto namin? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagpatinag si Ate Lyra. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng mas matibay na paglalakbay. Sagot niya na punong-puno ng determinasyon.
Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas ng loob sa kanyang mga mata. Alam kong hindi kami susuko ng ganoon na lang. Agad kaming nagtipon ng lakas ng loob at humingi ng legal na payo. Sa tulong ng isang abogado, nalaman namin na walang batayan ang reklamo ng kumpanya. Hindi nila kami mapipigilan hanggat wala silang konkretong ebidensya na nagpatunay sa kanilang paratang. Ito ang nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Habang patuloy ang laban sa legal na aspeto, mas lalo naming pinahusay ang aming produkto. Naglaan kami ng oras para sa research and development upang mas mapabuti ang kalidad ng sabon. Hindi lamang ito para ipakita sa mundo na kaya naming lumaban, kundi para ipakita sa aming mga sarili na kaya naming magtagumpay sa kabila ng pagsubok. Sa gitna ng laban, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isa sa mga empleyado ng malaking kumpanya ang nakipag-ugnayan sa amin. May nais siyang ipabatid, isang lihim na maaaring makapagpabago ng takbo ng kwento. Ayon sa kanya, ang cease and desist order ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ng kumpanya upang makuha ang aming formula. Ang tunay na agenda nila ay ang pagkuha ng aming mga ideya at gawing bahagi ng kanilang linya ng produkto. Hindi tayo dapat magpadala sa takot, sabi ni Ate Lyra. May mas malaki tayong laban na haharapin. Sa pagdinig ng balita, alam kong mas matinding hamon ang darating. Ngunit sa likod ng kaba, may namumuong excitement. Isa itong pagkakataon upang ipakita ang tunay na lakas ng aming samahan at ang halaga ng aming produkto. Hindi kami magpapatalo, hindi kami magpaparaya. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo kami ni Ate Lira sa paborito naming lugar sa likod ng bahay, napagtanto ko ang tunay na halaga ng aming pinagdaraanan. Hindi ito tungkol sa material na tagumpay, kundi sa pagbuo ng kwento ng pagkakaibigan, pamilya, at pagmamahal sa lokal na produkto. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang aming kwento ay magpapatuloy, puno ng pag-asa at determinasyon. Ngunit habang nagpapahinga kami, isang tawag ang dumating. Tumawag ang abogado namin, may bagong impormasyon na makapagpapabago sa lahat. Ang kumpanya ay nag-aalok ng isang hindi kapani-paniwalang kasunduan, isang partnership na magbibigay sa amin ng mas malaking platform para ipahayag ang aming produkto sa buong mundo. Ngunit sa likod ng magandang alok, ano nga ba ang kapalit? Habang nakikinig ako sa tawag, nagkatinginan kami ni Ate Lira. Alam namin na sa bawat desisyon ay may kalakip na malaking responsibilidad. Ano ang gagawin namin? Sa gitna ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-ikot ng gulong ng kapalaran. Ang susunod naming hakbang ang magtatakda ng direksyon ng aming kwento. Sa bawat hakbang ng aming negosyong lokal, kasama ko ang pinsan kong si Lila sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi madali ang magtayo ng negosyo, lalo na kung ito'y gawa sa mga lokal na produkto. Maraming nagsasabi na hindi raw ito tatagal, ngunit napatunayan namin na ang aming determinasyon at pagnanasa ay mas malakas kaysa sa anumang duda. Sa umaga, habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ng aming maliit na opisina, ako'y nakaupo sa harap ng aking mesa. Pinagmamasdan ang mga papel ng mga order na kailangan naming iproseso. Si Lila, sa kabila ng kanyang abala, ay abala rin sa pag-aasikaso ng mga supplier at pagtiyak na ang bawat produkto ay di kalidad. Kaya natin to, Mara, sabi ni Lila sa akin habang nag-aayos siya ng mga kahon. Ang mga lokal na produkto natin ay higit na mas maganda kaysa sa mga imported. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Alam namin na ang mga produkto namin na gawa sa lokal na materyales tulad ng abaka, kawayan at iba pang likas na yaman ng bansa ay may kakaibang ganda at kalidad. Ang mga ito ay hindi lamang produkto kundi isang representasyon ng aming kultura at pagmamalaki sa aming pinagmulan. Ngunit hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga pagsubok.
Isang araw, nakatanggap kami ng hindi inaasahang email mula sa isa sa aming pinakamalaking kliyente. Ang kanilang mensahe ay puno ng reklamo tungkol sa isang batch ng produkto na ayon sa kanila ay may depekto. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Alam kong ito'y maaaring maging malaking dagok sa aming negosyo. Anong gagawin natin, Mara? Tanong ni Lila, halatang nag-aalala. Hindi tayo susuko, Lila. Kakausapin natin sila at aayusin ang problema. Sagot ko. Agad kaming nagplano ng pulong kasama ang kliyente. Sa araw ng pulong, dala namin ang aming pangarap at pag-asa sa isang maliit na silid na puno ng tensyon. Ang bawat salita na aming binitiwan ay puno ng sinseridad at determinasyon, na ipinaliwanag namin ang aming proseso, kung paano namin tinitiyak ang kalidad at kung gaano kami kahanda na ayusin ang anumang pagkakamali. Sa kabila ng aming pag-aalala, ang kliyente ay nagpakita ng pag-unawa. Nakita namin ang inyong pagsisikap at naniniwala kami sa inyong layunin. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na ituwid ito, sabi nila. Ang relief na naramdaman namin ay hindi maipaliwanag. Alam namin na ang aming integridad at pagsisikap ay nagdala sa amin sa puntong iyon. Ngunit bago kami umalis sa pulong, may isang bagay na sinabi ng kliyente na nagbigay ng bagong twist sa aming kwento. May isang investor na interesado sa inyong kumpanya, anila. Gusto niyang makipagkita sa inyo. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Isang investor, hindi namin inaasahan na mayroon palang interes sa aming negosyo mula sa labas. Ang aming mga produkto ay palaging para sa lokal na merkado, ngunit ang ideya ng pagpapalawak ay biglang naging mas konkretong posibilidad. Habang naglalakad kami pa uwi, puno ng excitement ang aming usapan. Iniisip namin kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Ang aming simpleng negosyo na nagsimula sa isang maliit na silid sa likod ng bahay ay nagkaroon ng pagkakataon na lumago at maging mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi maalis sa aking isip. Sino kaya ang mysterious investor na ito? At ano ang plano niya para sa aming negosyo? Sa kabila ng lahat ng kasiyahan, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaunting kaba. Ang ideya na mayroong isang taong may kapangyarihan na maaaring baguhin ang landas ng aming negosyo ay isang bagay na hindi ko maaring balewalain. Sa huli, sa kabila ng aming mga tagumpay at pagsubok, alam kong ang aming kwento ay patuloy na magpapatuloy. Puno ng pag-asa, ngunit may halong kaba. Kami ni Lila ay naghahanda para sa susunod na kabanata ng aming negosyo. Ang aming mga pangarap ay malapit ng matupad, ngunit ang landas ay puno ng hindi inaasahang mga paanyaya at hamon. At sa aming paglalakbay, palaging may isang tanong na umaaligid sa aking isip. Ano ang mangyayari kapag nakilala na namin ang investor na ito? Mula sa aming maliit na tindahan sa likod ng bahay, unti-unting lumago ang aming negosyo sa lokal na produkto at hindi namin ito inaasahan. Ako, si Lila, kasama ang pinsan kong si Marco, ay nag-umpisa sa simpleng ideya, gawing accessible ang mga produktong gawang kamay mula sa aming probinsya. Ang mga tradisyonal na disenyo, tela at materyales ay naging sentro ng aming mga produkto at sa bawat paglikha, nararamdaman namin ang pagmamalaki sa kultura at kasaysayan ng aming lugar. Sa simula, kami ay nahirapan. Walang kapital, walang karanasan, at tanging determinasyon ng aming sandata. Ngunit sa tulong ng mga kaibigan at pamilya, dahan-dahan naming naabot ang merkado. Ang aming mga produkto ay naging sikat hindi lamang sa aming bayan kundi pati na rin sa karatig lugar. Ang mga tela na gawa sa abaka, ang mga bag na hinabi mula sa buri at ang mga alahas na yari sa lokal na kahoy ay hindi lamang produkto. Sila ay kwento ng aming pamana. Isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na makipag-partner sa isang kilalang retail chain sa bansa.
Isang malaking hakbang ito para sa aming negosyo, ngunit may kaakibat ding takot. Paano kung hindi magtagumpay? Paano kung hindi magustuhan ng mas malaking merkado ang aming produkto? Sa kabila ng mga tanong na ito, pinagpatuloy namin ang laban. Sa tulong ni Marco na mas bihasa sa pakikipag-usap at pagnenegosyo, nagkaroon kami ng kontrata at ang aming mga produkto ay nagsimulang makikita sa mga sikat na mall. Dito nagsimula ang malaking pagbabago. Ang demand para sa aming mga produkto ay lumaki ng higit pa sa inaasahan. Kailangan naming magdagdag ng mga tauhan at makipag-ugnayan sa mas maraming artisan sa aming lugar. Ang mga dating tahimik na komunidad ay unti-unting naging abala sa paglikha ng mga bagong disenyo at pagkakaroon ng mas magandang kabuhayan. Nakita namin kung paano nagbago ang buhay ng mga taong nakikipagtulungan sa amin at ito ang naging inspirasyon namin upang ipagpatuloy ang negosyo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Isang araw, habang abala kami sa pagtanggap ng bagong batch ng mga produkto mula sa aming artisan partner, natanggap namin ang isang tawag mula sa isang malaking kliyente. Ang kanilang reklamo, may depekto ang ilang item na naipadala sa kanila. Nagulat kami at agad na nag-imbestiga. Ang problema ay hindi sa kalidad ng material, kundi sa mismong paggawa. May mga pagkakataon pa lang, minadali ang proseso upang makasabay sa dami ng order. At ito ang naging sanhi ng problema. Agad kaming kumilos upang matugunan ang isyu. Nagpulong kami ng aming mga artisan at ipinaliwanag ang kahalagahan ng kalidad kaysa sa dami. Naging mahirap ang sitwasyon, ngunit sa aming pagsusumikap, unti-unti naming naayos ang problema. Hindi namin iniwan ang aming mga artisan. Bagkus tinulungan namin silang mapabuti ang kanilang kasanayan sa paggawa. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga bagay, napansin kong may kakaibang kilos si Marco. Sa mga nakaraang linggo, tila palaging may iniisip siya at madalas siyang nagkukulong sa kanyang opisina. Akala ko noong una ay dulot lamang ito ng stress sa trabaho. Ngunit habang tumatagal, hindi ko mapigilang magtanong. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap, nabanggit ko ang aking napapansin. Marco, may problema ka ba? Napapansin kong tila marami kang iniisip nitong mga nakaraang araw. Tumigil siya sandali bago nagsalita. Lila, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. May offer akong natanggap mula sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Gusto nila akong maging bahagi ng kanilang team upang palawakin ang kanilang negosyo sa lokal na produkto. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang ganitong balita. Ano ang plano mo? Tanong ko na may bahagyang kaba sa aking boses. Iniisip ko pa, Lila, mahirap ang desisyon. Alam mo kung gaano natin pinaghirapan ang negosyong ito. Pero ang opportunity na ito ay hindi rin biro. Nais kong malaman kung ano ang tingin mo. Natigilan ako. Sa isang banda, ayoko siyang umalis. Siya ang naging kasama ko sa pagbuo ng negosyo, ang aking karamay sa lahat ng pagsubok. Pero sa kabilang banda, naiintindihan ko ang halaga ng pagkakataon na dumating sa kanya. Marco, alam mo kung gaano kita pinahahalagahan. Pero kung sa tingin mo ay ito ang makabubuti para sa iyo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, parte ka ng negosyong ito at magiging mahirap para sa akin ang mawala ka. Ngumiti siya, ngunit hindi ko pa rin mabasa ang kanyang iniisip. Alam kong sa mga susunod na araw, mahirap na desisyon ang kanyang gagawin at ito ang twist na hindi ko inaasahan. Paano kung piliin niyang lumayo? Paano kung tuluyan siyang umalis? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng aming maliit na tindahan. Sa tuwing naiisip ko ang mga pinagdaanan namin ni Marco sa pagtatayo ng aming negosyo, hindi ko maiwasang mapangiti. Sino ang mag-aakala na ang simpleng hilig namin sa mga lokal na produkto ay magiging tulay sa aming tagumpay?
Pero gaya ng lahat ng kwento, hindi rin laging madali ang lahat. Ngayon, heto kami, nakaharap sa isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Mula nang ilunsad namin ang Amihan Crafts, isang negosyong nakatuon sa mga produktong gawang lokal, nakita naming bumuhos ang suporta ng komunidad. Ang mga handcrafted bags, accessories at home decor na ginawa ng aming mga lokal na artisan ay pumatok sa merkado. Ang aming misyon ay naging malinaw, isulong ang lokal na sining at bigyan ng pagkakataon ang mga artisan na magkaroon ng mas malawak na pamilihan. Dahil sa tamang pagsisikap at dedikasyon, unti-unti kaming nakilala. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makipag-collaborate sa ilang kilalang designers at dalhin ang aming mga produkto sa iba't ibang trade fairs. Sa kabila ng pagod, sulit ang lahat ng ito lalo na kung nakikita namin ang nangiti sa mukha ng aming mga artisan tuwing nakakatanggap kami ng magagandang feedback mula sa mga kliyente. Subalit, isang araw habang abala kami ni Marco sa opisina, nakatanggap kami ng tawag mula kay Tita Linda, ang aming masugid na taga-suporta at tumatayong mentor sa negosyo. Mika, Marco, kailangan nating mag-usap. Bungad niya sa telepono. Ramdam ko ang kaba sa kanyang boses, kaya agad naming itinakda ang isang meeting sa aming paboritong coffee shop. Pagdating namin doon, nakita namin si Tita Linda na tila may iniindang problema. May natanggap akong balita mula sa isang kaibigan sa industriya. Panimula niya habang inilalabas ang ilang dokumento. May isang malaking kumpanya na nagpaplano umanong maglabas ng mga produkto na halos kapareho ng sa atin at balak nilang ilabas ito sa mas mababang halaga. Napatingin ako kay Marco, kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Paano nangyari to, tita? Tanong ko. May ideya ka ba kung paano nila nakuha ang mga disenyo natin? Yun nga ang hindi ko alam, sagot ni Tita Linda habang umiiling. Pero kailangan nating kumilos agad bago pa lumala ang sitwasyon. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Hindi lamang ito tungkol sa aming negosyo, kundi para rin sa aming mga artisan na umaasa sa amin para sa kanilang kabuhayan. Hindi pwedeng basta na lang namin isuko ang lahat ng pinaghirapan namin. Nagpasya kaming maglaan ng oras para pag-aralan ng sitwasyon. Kinuha namin ang lahat ng impormasyong makakalap namin tungkol sa kumpanyang iyon. Habang tumatagal, mas lalo naming nakikita ang mga posibleng implikasyon nito sa aming negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili kaming positibo ni Marco. Alam naming hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Isang gabi, habang nagmi-meeting kami ni Marco sa bahay, bigla siyang nagtanong, Mika, naisip mo na ba ang posibilidad na may nang-ispy sa atin? Napaisip ako sa tanong na iyon. Hindi malayong mangyari, lalo na't may mga tao talaga na gagawin ng lahat para makuha ang gusto nila. Baka nga, sagot ko. Pero sino at paano? Habang patuloy kaming nag-uusap, biglang nag-ring ang telepono ko. Isang hindi pamilyar na numero. Agad ko itong sinagot at isang malamig na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Alam ko ang lahat tungkol sa inyo, Ania. At alam kong may oras pa kayong makipag-usap sa amin bago maging huli ang lahat. Napatingin ako kay Marco na tila nagtataka rin sa narinig. Sinubukan kong tanungin ang taong nasa kabilang linya kung sino siya pero agad siyang nagbaba ng telepono. Nanginig ang kamay ko habang ibinabalik ang telepono sa lamesa. Mika, ano yun? Tanong ni Marco, halatang nag-aalala. Marco, parang may mas malalim na problema tayo kaysa inaakala natin. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Napatingin kami sa isa't isa, alam naming kailangan naming alamin ang katotohanan at kumilos agad bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng takot at kaba, alam ko na sa bawat pagsubok na dumating, kasama ko si Marco na handang harapin ang lahat. Ang hindi namin alam ay kung sino ang
nasa likod ng banta at ano ang tunay nilang motibo. Ngunit isa lang ang sigurado ko, hindi namin ito hahayaang maging sagabal sa aming pangarap at sa mga artisan na patuloy na umaasa sa Amihan Crafts. Habang papalapit ang gabi, ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi na kung paano namin malalagpasan ito, kundi kung sino ang nagtaksil sa amin mula sa loob.